It's a wedding day. Marami ng tao sa loob ng simbahan kung saan manunumpa sina Liam at Mariel sa harap ng Diyos at sa mga sasaksi sa kanilang pag-iibigan. Naroon na ang mga kaibigan ni Liam at Mariel, pati ang mga mahal nila sa buhay. Kinuha nilang abay sa kanilang kasal ang mga single nilang kaibigan, kasama si entourage ng kasal si Michael bilang best man ng groom, si Dixon, Limwell, Colton at ang kuya Makmak ni Mariel. Ginawa naman ni Mariel na maid of honor si Carol at abay naman sina Grace at Joycelyn. Masaya ang mami ni Liam dahil magiging manugang na rin niya sa wakas si Mariel. Ang mama naman ni Mariel ay masaya para sa anak na ngayon ay magiging asawa na ni Liam, na alam niyang pinakaingatan nito ang kanyang panganay. Nasa harapan na si Liam ng altar at hinihintay na lang ang pagdating ng kanyang bride. Kahit na ikalawang beses na niyang maikasal, ay hindi pa rin niya makampante. Kinakabahan pa rin siya kahit na alam niyang hindi naman mag-runaway bride si Mariel. Relax, kuya. Nanginginig ka. Parating na ang bride mo kaya umayos ka na. Aning tura ni Michael sa nakatatandang kapatid. Tumingin lang sa mata ni Michael si Liam at tinapik ni Michael sa braso ang kuya niya. Mag-start na tayo? Dumating na ang bride. Pwesto na mga ninong at ninang. Ang mga abay alam niyo nang gagawin niyo ha? Yung mga batang abay, pakialalayan na lang yung mga magulang. Wikang utos ng wedding coordinator. Yung mga mami ng bride at groom, ready na po kayo? O yung pintuan ha? Dahan-dahan ibubukas. Muling wika pa ng coordinator. Samantalang sa labas ng pinto ng simbahan, ay inaayos na ang veil na suot ni Mariel. Pati ang kanyang gown, inayos din ang hawak na yung bouquet ng flowers. Ang ganda niyo, Ma'am Mariel. Bagay na bagay sa inyo yung gown. For sure, kapag nakita ka na ng groom mo, maglalaway sa'yo yon. Ang sabi ng isa sa mga tauhan ng wedding planner na kinuha nila. Ang wedding gown kasi na suot niya ay pinili ng mama niya at mami ni Liam. Dahil yon ang parehong napagkasunduan ng mga ina nila, kahit na medyo revealing ang dating sa kanya ng gown, ay pinagbigyan na niya ang dalawa. Buti na lang at sukat na sukat sa kanyang wedding gown niya at pinatahi sa isang sikat na couturier na si Rafa Evangelista. Talaga? Thanks. Medyo di lang ako komportable pero kaya rin naman diba? Aniya sa kausap. Ma'am, ready ka na? Bubuksan na namin yung pintuan. Smile ka lang habang dahan-dahan na naglalakad palapit sa groom. Pahabol pang sabi sa kanya na tinanguan niya. Pagbukas ng pinto, ay narinig ni Mariel na kinakanta ng wedding singer ang wedding song na napili nila ni Liam. Ang Beautiful in White ng Westlife. Dahan-dahan na lumakad si Mariel sa red carpet ng simbahan. Hindi niya mapigilan ang bumabalot na kasiyahan sa kanyang kalooban. Hindi niya rin napigilan ang luha niya sa pagpatak sa kanyang pisngi dahil sa lubos na kagalakan sa kanyang puso. Na makalapit na si Mariel kay Makmak upang iabot siya nito kay Liam, ay biniro pa siya ng pinsan. Iyak ka ng iyak. Yung ganda mo kanina nung pumasok ka, nabura na ng luha mo. Ang sabi nito kaya sinamaan ni Mariel ang tingin sa pinsan na mahinang tinawanan siya. Inabutan siya nito ng tissue at bago sila muling naglakad ay pinunasan na muna niya ang luha sa kanyang mata. At nang matapos siya, ay inabot niya kay Makmak ang tissue. O ayan, happy ka na? Maganda na uli ako. Nakangiti niyang sabi na inilingan lang ni Makmak. Malapit na siya sa pwesto ni Liam, natitig na titig sa kanya hanggang sa makalapit na siya sa kanyang groom. At nang iniabot na siya ni Makmak kay Liam, ay sakalang nila napansin na mesmerize ang groom sa bride. Na estatwa si Liam at hindi agad nakagalaw dahil tila tumigil ang oras para kay Liam. Nagtawanan ang mga nakasaksi sa naging akto ng lalaking ikakasal. Tinapik ni Makmak si Liam sa balikat at sinabi, "Huwag mong lolokohin ang pinsan ko. Alagaan mo siya at mahalin tulad ng pagmamahal niya sa'yo." Ngumiti at tumango si Liam kay Makmak at iniwan na nito sa kanya si Mariel. Nagkatingin na ng dalawa at parehong napangiti sa isa't isa. Naglakad sila patungong altar at inalalayan ni Liam na makaupo ang bride niya na maayos at saka siya naupo sa tabi nito.
Sinimulan na ng pari ang matrimonyo ng kasal. Tinanong pa muna ang pari kung may tututol ba sa pagpapakasal nila. At sa awa naman ng Diyos, ay naging smooth ang umpisa ng kanilang kasal. Hanggang sa dumating na sa part ng exchanging vows ang groom at bride. In the name of the God, I, Leah Moran, take you Mariel Iscares to be my wife, to have and to hold from this day forward for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and health to love and to cherish, until we are parted by death. I promise to love you and always be your side, through all of the ups and downs. I vow to always be faithful and always be your best friend, no matter what the future might bring. This is my solemn vow. Pangako ni Liam kay Mariel. In the name of God, I'm Mariel Iscares, take you Liam Justin Moran to be my husband, to have and to hold from this day forward for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health to love and to cherish, until we are parted by death. I promise to love you and support you. Today and forever I give you my heart, my soul and my trust, no matter what our future bring. You are the love of my life, and I also promise to adore you, cherish you, and respect you for all the days of my life. This is my solemn vow. Pangako naman ni Mariel kay Liam. Nang matapos ang wedding vows, ay isinunod na ang pagsuot nila ng wedding ring. At nang marinig na ng mga dumalo sa kasal ang pag-pronounce ng pari ng, "And now I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride." Humarap sina Mariel at Liam sa isa't isa na malawak ang ngiti sa kanilang mga labi. Dahan-dahan na inilalapit ni Liam ang labi niya kay Mariel, pero sinunggaban ni Mariel ng halik ang labi ni Liam na ikinulong pa ang dalawang kamay niya na mukha ng groom niya. Kaya imbis na sana ay simpleng halik lang ang igagawad ni Liam kay Mariel, ay malalim na halik at matagal na palitan ng halikan ang kanilang ginawa na ikipinapalakpakan at kinatuwa ng mga taong nasa simbahan. First night after the wedding, gabi na matapos sila sa reception ng kasal. Marami kasing games idea na pinagawa ang naging host na kinuha nila para sa mga bisita na kina-enjoy naman ng lahat ng naroon, pati na rin nilang dalawang bagong kasal dahil hindi naging boring ang wedding nila para sa mga taong dumalo at nakisaya sa araw na kanilang kasal. Inihanda man ni Mariel ang sarili para sa unang gabi nila ni Liam. Ikinakabahan pa rin siya sa gagawin niyang pagpapaubaya ng sarili sa asawa. "Love, hindi ka pa ba magpapalit? Need mo ba ng tulong?" Tanong ni Liam nang paglabas nito mula sa banyo ay nakaupo na rin si Mariel sa ibabaw ng kama. Napabilis naman ang pintig ng kanyang puso nang sa paglabas ng lalaki ay nakatapis na lang to ng tuwalya sa ibabang parte ng katawan nito. Kasi hindi ko maubot yung zipper sa likod ng gown ko." Sabi na lang ni Mariel na totoo naman din. Walang pasubali ay nilapitan siya ni Liam at binuksan ang zipper ng gown niya sa kanyang likuran. Napapikit si Mariel sa sensasyong lumulukob sa pagkatao niya, lalo na nang ibaba ni Liam ang tela na nasa magkabilaan niyang balikat at dampian ng halik nito ang batok niya. Napahawak siya ng mahigpit sa laylayan ng kanyang suot na gown. Hinahayaan niya lang si Liam sa ginagawa nito sa kanya. Ibinababa ni Liam ang halik sa kanyang balikat, umakyat sa kanyang leeg ang labi ni Liam, hanggang sa masakop na ni Liam ang labi niya. Tinugunan ni Mariel ang mga halik ng asawa, hanggang sa lumalim na yon at darang na si Mariel. Hindi na niya namalaya na nahubad na niya ang suot niya, at tanging underwear na lang sa ibaba ang kanyang suot. Binuhat siya ni Liam patungong banyo na hindi bumibitaw na halikan nila. Lumawlob sila sa bathtub na puno ng maligamgam na tubig na inayos na rin pala ni Liam para sa kanya bago lumabas to ng banyo. Nagkatitigan sila ni Liam at mabilis sa tinakpan ni Mariel ng braso niya ang kanyang katawan. Ngumiti si Liam, itinaas ito sa baba niya at muling hinalikan ang labi niya. Napapikit siya sa magkabilang balikat ni Liam nang bumitaw sa paghalik sa kanyang asawa at hinawakan ang masalang parte ng kanyang katawan habang nakatingin sa mga mata ni Mariel.
at buong pagmamahal na inangkin ni Liam ang asawa. Sinigurado ni Liam na hinding-hindi makakalimutan ni Mariel ang una nilang pag-iisang katawan. Nakatulog si Mariel sa kapaguran matapos ang ilang ulit nilang pagdiniig. Natawa na lang si Liam at pinakatitigan ang mukha ng misis niya. Masaya si Liam sa naging desisyon na magmahal muli sa ikalawang pagkakataon ng buhay niya. Alam niyang hinding-hindi siya magsisisi na binigyan niya ng chance ang sarili na maging maligayang muli sa piling ni Mariel. Makalipas ang higit isang taon. Congratulations, Mr. and Mrs. Moran. It's a baby boy! Masayang bati ng doktora na nag-ultrasound ng tiyan ni Mariel. Masayang-masaya na napahawak sa isang kamay si Mariel at hinalikan pa ang noo ng asawa. Thank you, Doc. Sabay pang turan na mag-asawa kay Doktora Gomez na sa monitor pa rin nakatuon ng mga mata, kaya tumango lang to sa kanila. Healthy naman si baby sa loob ng tummy mo, Mrs. Tuloy mo pa rin ang pag-inom ng vitamins para kay baby. At dapat healthy food pa rin ang kakainin mo. Iwasan mo ng pag-inom ng malamig na inumin, Mrs. Moran, para hindi ka mahirapan sa panganganak. Saad at bilin pa ng obligay ni Mariel. Sige po, doktora. Aning sagot ni Mariel na nakangiti pa. I'm done. Pwede ka nang tumayo, Mrs. Moran. Pakialalayan mo, Mr. Moran, si Mrs. Ani pa ng doktor sa kanila. Balik ka rito after a month, Mrs. Moran, para sa maternal whooping cough vaccination mo. Bili ng doktora kay Mariel bago sila palabasin nito sa silid. Masayang lumabas na ng ospital sina Mariel at Liam pagkatapos ng check-up ni Mariel sa pinagbubuntis nito. 4 na buwan na ring mahigit na buntis si Mariel at maglilimang buwan na kaya silang nagpasyang alamin ang kasarian na magiging anak nila. Dahil yun ang suhestyon sa kanila noon ng mama ni Mariel para sigurado raw na makikita ang tunay na kasarian ng baby na nasa loob ng tiyan ng anak. May ilang araw raw kasing buntis sa maaga nagpapa-ultrasound pero hindi makita agad ang gender ng baby dahil sa natatakpan o nakatago pa kaya umuulit ang pag-ultrasound. Na dati itinatanong ni Mariel sa OB-GYN nga at nabatid niyang tama ang mama niya. Pagkasakay nila sa sakyan ni Liam ay nag-usap sila habang nasa biyahe. Ihahatid pa ni Liam si Mariel pabalik ng eskwelahan kung saan nagtuturo pa rin ng asawa. Love, baka pwede na tumigil ka na muna sa pagtuturo at mag-focus ka na muna sa amin na magiging baby natin. Saad ni Liam habang nagmamaneho. Love, ilang beses na nating napag-usapan to, diba? Ang sabi naman ni Doc, healthy si baby. Wala naman din problema sa pagbubuntis ko. Hindi naman nakakapagod na magturo. Marami na akong co-teacher na manganganak na nga lang, nagtuturo pa rin. Pagpapaintindi muli ni Mariel kay Liam. I know, pero hindi mo naman kailangan magtrabaho pa. Kaya kong i-provide ng lahat ng pangangailangan mo, love. Saad naman ni Liam. Pag-iisipan ko, pero hayaan mo muna ako ngayon sa gusto kong gawin, Liam. Napag-usapan na natin nung nakaraan na titigil ako pansamantala sa pagtuturo kapag malapit ng due date ng panganganak ko. Pero heto ka na naman at ipinipilit ang nais mo. Nagkukulang ba ako sa'yo bilang asawa mo? Nagagampanan ko pa rin naman ang pagiging misis mo kahit na nagtuturo pa rin ako sa mga estudyante ko. Inaasikaso naman kita pag nasa bahay tayong dalawa. Sabay naman tayong dalawa na umaalis ng bahay tuwing umaga at madalas inauna pa ako sa iyong umuwi ng bahay. Wika ni Mariel na biglang nag-iba ang mood niya. Hindi na nagsalita pa si Liam dahil naramdaman niya ang pagkainis ng kanyang asawa. Wala nang nagtangka pa magsalita sa kanilang dalawa hanggang sa makarating na sila sa labas ng school na pinapasukan ni Mariel na pribadong paaralan na malapit lang din sa subdivision nila. Lumipat na ng school si Mariel dahil malayo sa bahay nila ang dati niyang pinapasukang paaralan. Wag mo na ako susunduin mamaya, magtataksi na lang ako pa uwi ng bahay. Wika ni Mariel na badnaag pa rin sa mukha nito ang pagka-imberna kay Liam bago to lumabas ang kotse nito. No, maaga kong aalis ng opisina ngayon dahil wala din naman akong importanteng gagawin sa kumpanya. Maghihintay ako rito sa labas hanggang sa maglabasan ng mga estudyante mo, love.
Saad ni Liam na kinaikot ng mata ni Mariel. Sorry na. Susunduin pa rin kita mamaya kahit nagalit ka sa akin, love. I love you, love. Ingat kayo ni Baby Dylan. Bye-bye. Ani pang tura ni Liam na kinangiti na ni Mariel dahil sa binanggit nitong pangalan ng baby nila. Napagkasunduan niya kasi nila magiging pangalan ng anak nila. Kapag lalaki ay Dylan at kung babae naman ay Layla. Natuwa niya si Mariel dahil naalala yun ni Liam kaya humupa na rin ang inis niya sa asawa. Kaya bago papaandarin ni Liam ang kotse nito ay nakangiti na siyang kumaway at nag-flying kiss kay Liam. Napailing na lang ng ulo niya si Liam sa inakto ng asawa. Pero masaya siya na nagkaayos rin sila agad ni Mariel. Mula na magbuntis si Mariel, ay pabago-bago na to ng ugali. Nabasa naman niya sa libro na may mga nagbubuntis talaga na nagiging moody at mabilis na mairita. Kaya kahit na napipikon din siya minsan kay Mariel, inuunawa niya to at pilit na pinapalawak ang pasensya. Ganun niya kamahal ang asawa. Ang sabi ng iba, kaya raw ganoon sa kanya si Mariel ay dahil siyang pinaglilihian nito. Nang marinig niya yon, inatuwa naman siya pero minsan ay naiisip niya na sana hindi na lang dahil ilang linggo na siyang pinapahirapan ni Mariel, lalo na sa madaling araw. Kung kailan kasarapan ng tulog niya, ay gigisingin siya ng asawa para lang magpabilis sa kanya na maisipan nitong kainin na hindi niya alam kung may mabibili pa siya sa gusto nitong sa alanganing oras dahil madaling araw pa lang. Minsan pa ay bigla na lamang din siyang kinakagat ni Mariel. At kung minsan rin, ay ayaw siya nito makatabi dahil nababahuan raw to sa kanya. Nasanay na siyang palaging katabi matulog si Mariel, kaya noong unang buwan na pagbubuntis ng asawa niya, ay talagang hirap na hirap siya. Mabuti na lang at kasama nila sa bahay ang kanyang mami na laging gumagabay sa pagsasama nilang dalawa ni Mariel. Kahit na alam niyang palaging pinapaboran ng ina niya ang asawa niya kaysa sa kanya. Naranasan rin naman niya noon ng pag-aalaga sa asawang buntis kay Almira. Pero magkaibang pagbubuntis ng dalawa. Hindi siya noon pinaghirapan ni Almira nung nagbuntis to. Tanging pagbili lang ng gusto nitong kainin ang nadanas niya at sa kanya ipapakain ni Almira ang pinabiling pagkain na pinaghalo-halo nito. Alam ni Liam na hindi tamang pinagkumpara niyang dalawang babae. Pero hindi niya taga maiwasan dahil sa naaalala niya. Kaya gusto niyang manatili na lang sa bahay ni Mariel dahil natatakot siyang baka may masamang mayari sa asawa. Hindi niya rin kasi masabi kay Mariel ang nararamdaman niyang pag-aalala sa tuwing wala siya sa tabi nito at alam niyang nasa labas ng bahay nila si Mariel o kahit pa nasa school lang din ang misis niya ay nangangamba pa rin siya talaga para sa mag-ina niya. Pitong buwan ng mahigit ang pinagbubuntis si Mariel. At medyo nahihirapan na nga rin siyang kumilos dahil sa laki ng kanyang tiyan. Love, siguro kailangan ko na nga magpaalam sa principal namin. Kukuha na ako ng maternity leave. Pwede na rin naman dahil ilang weeks na lang manganganak na ako. Pagbubukas ang usapan ni Mariel ng gabing matutulog na sila ni Liam. Napatigil sa pagbabasa ng books niya si Liam nang marinig ang sinabi ng asawa. Talaga? At binitawan ng binabasang libro. Medyo nahihirapan na kasi akong gumalaw o kumilos. Inaantok rin ako sa loob ng classroom. Lately kasi nahihirapan ako makatulog sa gabi. Kaya pagdating ng tanghali sobrang inaantok na ako. Gusto ko nang hilahin ng oras para makauwi agad ako ng bahay. Paliwanag ni Mariel kay Liam. Hay, salamat naman at nakapagdesisyon ka na. Alam kong mahal mong pagtuturo. Pero para sa anak natin, isasantabi mong gusto mong gawin. Thank you, love, at mapapanatag na rin ako. Hindi na ako mag-aalala na baka mapaano kayo sa labas ni baby. Litanya ni Liam. Ano naman ikakapag-alala mo sa amin, baby? Sa bahay at paaral lang naman ako palagi at nakakagala lang ako kapag kasama kita. Nakangiting tura ni Mariel na yumakap sa katawan ni Liam. Sure ka na ba sa desisyon mo? Tanong ni Liam na hinawakan ng tiyan ng asawa. Oo, gusto ko nga sana na mag-resign na. Kaso nangihinayang naman ako, kaya naisip ko na mag-maternity leave na lang ako. Saka ko na nang iisipin ng pagre-resign.
Aning sagot ni Mariel. Ikaw ang bahala, pero kung akong tatanungin mo, ayoko nang bumalik ka sa pagtuturo pagkaanak mo. Mas gusto kong lahat ng atensyon mo ay sa amin lang ni baby. Wika ni Liam na hinalikan sa naong asawa. Kung sakali ba, kapag nakapanganak na ako at hindi na ako bumalik sa pagtuturo muna ng ilang taon, at kapag magdesisyon ako magturo uli, susuportahan mo ba ako? Tanong ni Mariel. Gusto mo ipagpatayo pa kita ng sarili mong school eh. Sagot agad ni Liam. Wow, ang rich talaga ng asawa ko. Sarkastikong saad ni Mariel na kinahalakhak ni Liam. Napag-usapan na kasi nila ang bagay na yun noon at inayawan naman ni Mariel. Matulog na tayo, hindi ka pwedeng mapuyat. Wika ni Liam na dinampian ng halik sa labi si Mariel at umayos na ng higa. Good night, love. Saad ni Mariel na hinalikan muna sa pisngi si Liam at umayos na rin ng higa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.